Surface trough, patuloy pa rin na magpapaulan sa binibang panig ng bansa at yung malawakang trough sa may bahagi ng Mindanao at Visayas patuloy pa rin na makakaranas ng random isolated rain showers. Malawakang pagkulog at pagkidlat sa bansa patuloy ngayong araw. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, July 8, 2024. Ang oras nating prospect may maga ay alas 11:23 na ng umaga. Surface trough pa rin na magpapaulan sa iba't ibang panig ng bansa na may kasabay ng mga malawakan localized thunderstorms. Mapasilangan man yan o mapakanluran dahil sa malawakan na trough na umiiral lalo na din sa bahagi po ng Luzon, Southern Luzon at sa ilang bahagi ng kanluran ng Visayas at east portions ng Mindanao dahil sa patuloy na accumulated na water vapor. Kasabay din ng ilang easterly sa may northeastern Luzon sa dagat Pasipiko. So asahan pa rin ang mga kalat-kalat nito ngayong araw pa rin at expected ang unti-unting pag-restore ng southwest monsoon natin this week according sa extended forecast ng mga iba't ibang mga empirical models kahapon pa. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at partly cloudy pa rin na iiral sa bansa. At makikita sa ating live CCTV snapshots ang ilang mga malawakang kaulapan despite na may mga maaraw na sumisikat pa rin sa amin sa Caloocan. Sa lowest temperature na tala ng weather station kaninang 5:42 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25.9 degrees Celsius. Kahapon, nasa 34.9 degrees Celsius naman ang pinakamataas na temperatura sa amin. So, almost 35 degrees Celsius ito. Kahapon ng hapon at 2:13 PM. Ibig sabihin, medyo mataas din ang aming heat index kahapon at 49.4 degrees Celsius, ang highest heat index sa amin. Sa PX6 in past 24 hours, ang apari pa rin ay nangunguna pa rin sa may pinakamalinsangan at mataas na air temperature at 35.8 degrees Celsius na pinakamataas so far sa bansa at 35.8 degrees Celsius. Sa lowest temperature naman sa Baguio City, pagtala ng lowest of 17.8 degrees Celsius, almost stationary pa rin. At sa Inulan naman ang Calapan ay inabot ng 149 mm na total rainfall. At kahapon, dito naman sa Caloocan na umulan sa amin, mabot ng 33.3 mm ang naging total rainfall sa amin sa Caloocan nitong hapon lamang. So, hindi tayo nagkamali sa ating mga forecast na asahan pa rin ang mga pag-ulan. Kaya sa loob ng whole month of July, nakaka 75.9 mm na total rainfall na po kami. Pero in 1 week, 2.4 mm lamang ang naging total rainfall sa amin sa Caloocan. So, this first week, halos 2.4 mm lamang ang naging total. Maaadla lamang ito ng total rainfall na 33.3 para tumaas ng husto, pero way below normal pa rin ang total rainfall. May space weather status tayo ngayon at kasalukuyan meron tayong KP index of 3 na unsettled geomagnetic field. At kung titingnan natin yung status ng geomagnetic field dahil since kahapon madalas ay meron tayong mga minor solar flares at mula rito sa may KP index of NOAA in 3 days so far hanggang unsettled lang naman ang nakikita natin dito na maaring abutan. So, yung G1 minus store lamang, expected natin, wala namang masyadong significant of more than active na geomagnetic field. Mababa ating radio blackout at 40% sa loob ng 3 araw. So, wala tayong masyadong problemahin. Since yung activity ay ang AR2231 ng nakitaan lang mga pinakamalaking sunspots since July 7, 2024. So, kung titingnan natin dito ay wala naman. Yun lamang ang pinakamalawak. At the rest ay malilit na cluster. Gaya na lamang ng AR3736 at 3738 na medyo patutok na dito sa atin sa Earth. So, maaaring yun lamang ang magkukos ng mga ilang moderate and unsettled geomagnetic field activity. Pero yung malalakas na impact o significant impact ay wala naman masyadong nakataas. Mabilis lamang ang ating solar wind and so far, kaninang 8 AM ay umabot sa 413 km a second na nasa normal speed naman yung kanyang
bilis. Hindi naman siya nag-above normal speed. So, tama lamang ang daloy. Ang daily sunspot natin ngayon ay is 119. Medyo malawak-lawak po ang arrival. At makikita natin sa forecast ng Nowcast K-Index sa ating PIMO weather monitoring ay hanggang unsettled lamang ang kasalukuy nakikita natin hanggang this coming July 11, 2024. So wala tayong magiging masyadong concern. Yung minor na solar X-ray flux natin since kahapon ay nakapagtala lamang tayo ng hanggang pinakamataas na M1.4 na solar flare. At nitong ngayong araw nga nitong 5:54 AM, nag-maximum lang tayo hanggang 1.4. Nagsimula ito 5:54 AM at nag-maximize sa 5:59 AM as 1.4 at nagtapos as 6:04 AM bilang M1.2. So mga minor lamang ito kung titingnan natin sa GOES X-ray flux. Hanggang R1 lamang ang radioactivity ng solar flare so far. So wala tayong magiging masyadong problema. Medyo relax lang mga folks. Mga hindi naman masyado mararamdaman yan. Yung high frequency propagations lamang between 20 to 80 meters. Ang medyo may mararamdaman tayong mga minor interferences. Pero hindi naman masyadong significant na ramdam sa buong mundo sa ngayon. Apektado sa ngayon ang bandang East Africa. Ako din dito sa ionospheric EEC range. Wala masyado sa Southeast Asia. So wala tayong masyadong concern at walang masyadong extrapolated na auroral activity. Normal naman so far. At sa forecast ay inaasahan by July 11 to 12 ay mukhang bibilis yung radial velocity na posibleng mabot ng hanggang 400 km per second. Pero lihis naman ito masyado sa Earth. So maaari lamang tayo makakaramdam ng mga ilang significant solar wind velocities. Pero yung significant impact ay maaring bahapyaw lamang na medyo tatama ng rekta sa mundo. Depende na lamang kung magkaroon ng mas malakasang CME base nga po sa ating sunspots na medyo nakatutok nga po sa Earth. Gaya na lamang ni AR3736 at 3738. So yun lamang ang magiging concern just in case lumakas yung CME niyan. Pero the rest wala. At mula sa ating G-region absorption predictions ay pinakamataas lamang so far ay 15 MHz yung indicated frequency na naapektuhan ngayon ang Southeast Asia kasama ang Pilipinas. So, mga ilang absorption affected lamang mararamdaman natin. Hindi naman masyado na empirical na mas makaka-epekto ito sa ating mga radio frequencies. Maliban na lamang siguro sa mga nasa mas matataas na altitude, gaya na lamang ng mga nasa airplanes. May mga protections naman ang ginagawa ng mga piloto. So, considering hindi masyado ito apektado. Dahil mababa rin naman yung velocities at yung geomagnetic field, hindi naman ganun kataasan. So, bagamat mababa lamang indicated frequency, huwag po tayo maging mapagmatsyag pa rin tayo just in case lalo sa mga kababayan natin sa Northern Hemisphere area. At dito naman sa atin sa Mid-Pacific at apektado ng degraded high frequency ng X-ray flux ay hindi naman masyado ganun kalala ang apektado nito. Mga ilang normalized o moderate lamang o minor lamang ang apektado by 1 decibels. So within 20 to 80 meters lamang ang medyo may marinig kayo parang tickling or graggling sa inyong mga radio transmission. Pero walang masyadong malawakang significant impact dahil mababaw lamang yung epekto nito sa ngayon. Samantala, as of 11:03 AM ay meron tayong localized thunderstorms base sa data feed. Automatic to dito sa bahagi ng Oriental Mindoro Romblon. So most of Southern Luzon, kasama na ang Bicol dito sa Albay, Libon, yan. At kasama na ang bandang Don Solar Pilar sa parte ng Sorsogon sa Bicol region. Ingat po sa nakataas na thunderstorm advisory po yan. So, base dito is may precautionary measures na inaasahang impact. Pero ayon sa ating lightning detection system, ang mas kita sa mga aktibo ay karagatan lamang ng Bicol region at dito sa may bandang Quezon City, Quezon Province, sa may Polillo Islands ang mas aktibo ang mga lightning strikes. 146 total lightning strikes po kasalukuyang na-detect na aking lightning detection system at sa ating Doppler radar imagery
ay makikita po na matindi ang pagkidlat sa may bandang Polillo Islands at Camarines Norte. So ingat pa rin po kahit na hindi apektado base sa pinapakita na thunderstorm advisory. Ingat na lamang sa mga kababayan natin, lalo na sa Mimaropa area ng Mindoro at nabanggit natin sa Sorsogon, Albay areas. So yun lamang ang naka-indicate dito. Ingat sa mga posibleng landslides just in case. Sa ating high tide low tide status, kasalukuyan pa rin maximum high tide at 1.5 meters. So gaya kahapon ay ingat na lamang po sa mga kababayan natin at huwag munang maligo dahil napakalalim ito at 1.5 meters. Pero sa mga mangista natin, medyo advantage to. Ingat na lamang sa malakas na easterly wind flow, lalo na sa northeastern Luzon area. May kasabayan pang mga pagtulog at pagkidlat kasalukuyan. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:33 AM at inasalulubog ito mamayang 6:29 PM. At may 5% na po tayo illuminated ng waxing crescent. So medyo magpapasok na tayo ng moonrise at mag-moonrise ito. Kaka-moonrise pa lamang ngayong 7:26 AM. Ayan, elevation of 58 degrees. So lulubog naman ito mamayang gabi na at 8:35 PM na po ng gabi. So bago lumubog ito sa mga areas na maliwanag o maganda ang hipapuwirin, makikita ang paglubog ng crescent, ng waxing crescent nitong moon. So sa mga astrophotographers, magandang pagkakataon na makuna nito. Malabo sa amin sa Caloocan dahil mostly cloudy nga po at very gloomy ang umiiral dito. Sa ating local weather outlook, para ngayong Lunes hanggang Martes sa pulit, ito, magiging partly cloudy pa rin ang ating maghapon at asahan pa rin ang mga localized thunderstorms gaya kahapon, ganon din bukas ng Martes. Chance na pag-ulan bukas hanggang ngayong araw ay magiging mataas at 100%. Bukas ng Martes ay nasa 80 to 84% chance ang uulanin. So magdala pa rin pananggalang sa ulan, lalo na ngayong umaga nakakaranas, lalo na sa silangang bahagi ng Bicol Region at Northeastern Luzon at ilang bahagi ng Oriental Mindoro areas ngayon. So sa maghapon, ang ibang bahagi ng bansa, asahan din ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Highest and lowest temperature expected, maglalaro between 30 to 32 degrees Celsius highest and lowest temperature expected natin ay 25 degrees Celsius. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery mula sa infrared heavy rain potential. Malawakan pa rin yung surface trough nito na umiiral dito sa bahagi ng northeastern Luzon. At sinasabayan pa ng ilang easterlies dito na mainit na hangin kaya nagkakaroon ng mas mataas na saturated water vapor na magpapaulan sa iba't panig ng northern Luzon, lalo na sa silangang bahagi ng Cagayan Valley, Isabela hanggang Quezon Province ng Apuyan, mula Baler Aurora, Kasiburan, pababa na yan ang bandang Timonan, Quezon. Damay na rin ang ilang areas ng Bicol Region mula Camarines Norte all the way hanggang Sorsogon area na nakakaranas kayo ng mga pagtulog at pagkidlat dyan. Ingat po. And the rest ng west portions ng Luzon, magiging mas maulap din po ang aasahan dyan at asahan ang mga kalat-kalat na pag-ulan. Na base dito mataas na saturated na water vapor mula Ilocos Norte, bandang Lawag, pababa na ng Batak, Bigan, hanggang La Union area. Maulap na rin sa parte ng Bolinao, Alaminos, Pangasinan, hanggang Dagupan, expected anytime ang mga isolated rain showers. Pero sa sentro ng bandang Tugigaraw, yan, hanggang Bagao ay bagamat katamtaman ang nakikita natin dito at mataas na rin ang temperatura base dito sa contour map mula sa data pinipag-asa sa kasalukuyang oras at makikita mula sa tabok pababa ng Sagada hanggang sa may bandang Bayumbong ay katamtaman ang lagay ng panahon, so medyo maaraw ang inyong paligid. Magiging partly cloudy lamang anytime dahil sa mataas ang saturated ng trough. So anytime din ang mga kalat-kalat na pag-ulan. Mula bandang Central Luzon sa Tarlac, pababa ng bandang Gapan, Nueva Ecija at ilang areas ng Pampanga, San Fernando at Angeles, magiging maulap din ang himpaporin ninyo. Asahan din ang isolated rain showers, especially sa hapon at sa gabi. Gaya kahapon, nagmatitinding mga pagkulog at pagkilat ang naranasan. Pababa na yan ang bandang Bulacan, San Miguel, hanggang dyan sa may bandang San Jose del Monte, papasok na yan ang bandang Valenzuela, all the way sa buong Metro Manila. Bagamat nakakaramdam tayo ng mainit na temperatura, pero asahan ng gloomy at haze ang paligid. So magkakaroon tayo ng mga thermal inversions pa rin
asahan ang medyo magmo-moderate o medyo unhealthy na air quality. At mula dyan sa buong Metro Manila, magiging maulap. Asahan din ang mga kalat-kalat na pag-ulan, lalo na sa hapon. So magdala pa rin ng pananggalang sa ulan all the way hanggang bahagi nga po ng bandang Calabarzon area. Kasama na ang ilang areas ng Tagaytay, Lipa, Calatagan, Batangas, all the way hanggang dito sa bahagi ng San Pablo City at Tayabas, bahagi na ng Quezon Province. So makikita dito sa ating Himawaray 8 ang malawakang kaulapan na to na medyo kumikilos pa kanluran, lalo na dito sa bahagi ng Polillo at Infanta Quezon at sakop na ang buong Baler Aurora, nakakaranas ng matitinding pag-ulan. Ingat po sa mga paggunang lupa, huwag naman sana mangyari. And the rest ng Camarines Norte at papasok ng Bicol Region. Nabanggit na natin kanina, sahan na nakakaranas ng mga localized thunderstorms dyan, mula Iriga, Legazpi, all the way hanggang Sorsogon na po yan. Nagiging katamtaman lamang minsan-minsan dahil merong umiiral na istelis, pero dahil sa meron din tayong trough na umiiral, asahan ang mga biglaang isolated rain showers. At nabanggit na natin kanina ang parte ng Oriental Occidental Mindoro, nakakaranas kayo ng mga ilang moderate and heavy rain showers, lalo na dito sa bahagi nga po ng Pola, Victoria, Panamalayan, Gloria pababa ng Bansud, Bungabong, hanggang Balalakaw na yan. Damay na ang San Jose at Kalintaan na nakakaranas ng mga ilang moderate and heavy rain showers. Ingat sa biglaang pagbaha. Huwag naman sana magkaroon ng mga paggunong lupa all the way the rest ng bandang Coron, Palawan at ay bahagi ng Taytay na nakakaranas ng katamtaman at nagiging maulap at unti-unting nakakaranas ng mga ilang moderate and some heavy rain showers, especially sa Coron, Palawan. So yun nga sa mga kababayan natin, lalo sa bahagi ng Palawan, sa may bandang Coron, nakakaranas ng medyo moderate and heavy rain showers. And the rest ng bandang Puerto Princesa, pababa ng Brooks Point at Calayan Islands ay medyo maulap din na makakapal at asahan din ng mga isolated rain showers anytime ngayong maghapon. At mula sa may Southern Luzon hanggang Visayas, nakakaranas din ng katamtaman lagi ng panahon at asahan din ng mga ilang mauulap at kalat-kalat din ng mga pag-ulan, especially sa Marinduque, Romblon at Sibuyan Island. Pagmat katamtaman sa bahagi ng Masbate, anytime ay asahan din ang isolated rain showers hanggang dito sa may bandang west portion ng Visayas na po sa may Panay Island at Negros Region, nakakaranas din kayo ng mga kalat-kalat at isolated rain showers and localized thunderstorms. So ingat po sa mga biglaang pagbaha just in case. Kabiglang na ang parte ng Central Visayas, Cebu, Bohol at Siquijor area. Bandang silangan naman ng ating Visayas ay mula rito sa bahagi ng Baybay City, pababa ng Maasin, Southern Leyte, nagiging overcast and gloomy din tayo dyan. Asahan din ang isolated rain showers. Bagamat isapatay ng Ormoc, pataas ng Tacloban, hanggang dito sa may bandang eastern portions ng Samar region. Pagmat katamtaman dahil medyo may umiiral pa rin na istelis, pero anytime maghapon, asahan pa rin ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms, lalo na sa hapon o sa gabi mga po. So ingat po, lalo na dito sa mga naninirahan sa may bandang Gian Eastern Samar, patawid na ng Surigao del Norte. Well, usapang Surigao del Norte, the rest ng Caraga area at Davao Region, nakakaranas kayo ng maulap na ipa rin. Moderate and heavy rain showers po, grabe ang mga pakulan ngayon dyan nararanasan sa buong Caraga area hanggang Surigao del Sur. Ingat po sa potensyal na pagbaha mula dyan sa may bandang Butuan, the rest ng Northern Mindanao, Central Mindanao, mula Balay Bukidnon, Davao Oriental, Davao del Norte, kasama na, at the rest ng Davao del Sur ay nakakaranas kayo ng mga moderate and heavy rain showers all the way sa area ng Sorsogon area at Maguindanao. So nakakaranas kayo ng mga malakas na pag-ulan. Ingat po sa mga pagbaha. Huwag naman sana magkaroon ng biglaang guho ng lupa dahil mataas ang heavy rain potential, lalo na sa buong Caraga area nga. At sa Zamboanga Peninsula, overcast and gloomy tayo dyan. So expected din ng mga isolated, kalat-kalat, na mga moderate and some heavy rain showers, the rest ng buong Zamboanga del Sur at Zamboanga del Norte. So hindi natin masyado isa-isahin dahil malawakan po kaulapan dito sa bahagi ng Mindanao area. Kaya ingat na lamang sa mga biglaang buhos ng downpour ng pag-ulan dahil malawak po yung surface track na nag-embed simula kahapon ng Intertropical Convergence Zone lines, mga folks. Ingat po sa mga kababayan natin sa Mindanao dahil nakakaranas ng matitinding mga pag-ulan.
So, second week na po ng July, nasa natin, magbabalik na po yung ating hanging habagat. Ayan, makikita po, base sa ating global spectrum model. Ay, naasahan natin magsisimula yan bukas ng Martes, all the way, na ine-expect na magbabalik ang ating southwest monsoon. Bagamat yung paglapit nito sa kalupaan ng kanluran ng bansa, medyo malayo-layo pang distansya nito. So probably, yung low pressure systems, maaaring mamataan yan dito sa bahagi po ng Vietnam area. So medyo malayo sa kanluran ng ating bansa, pero maliwanag na magbabalik ang ating hanging habagat o southwest monsoon. Yung pagsalubong lang nito sa bandang kalupaan natin sa kanluran ay magdedepende pa rin dahil sa flow ng transition dito sa silangang bahagi natin na tinutulak ng range of high pressure area na unti-unting humihina na naman. At kung sakaling tuluyang humina yan, yung Coriolis circulation natin sa silangan ng bansa, sa Mindanao, sa labas ng ating PAR, ay magkakaroon ng possible circulation effect at maaring magkaroon pa ng convergence just in case. Ayon dito sa ating sirkulasyon ng global spectral model, medyo may circulation dito nabubuo na. At kung pagbabasehan natin yung high pressure area, ay makikita natin na medyo humihina uli yung range of high pressure area. Medyo lumalawak yung opening dito sa may silangang parte ng Visayas at Mindanao. So, posible ang pag-upward low convection ng mga convergence dito, lalo na sa may south of Guam, ay posibleng magkaroon ng ilang development. However, magdedepende sa sea surface temperature dahil katamtaman lamang ang init sa karagatan ng bahagi na ito. So, tingnan na lang natin sa mga susunod na araw. Malinaw pa rin ay hanggang this week, wala pa rin tayong inaasahan na may mabuong anumang sama ng panahon o active low pressure man lamang this week pa. So, mga approximate 3 to 5 days, wala tayong inaasahan na may mabubuo dito. Pero yung mga forecast mula sa ating West Pacific Basin ay mayroong mataas na convergence dito, embedded ng ITCC na maaring mag-iisang shallow trough ito. Depende kay pag-asa kung itataas ito as low pressure area dahil sa susunod na 24 oras, maaring mag-dissolve o humina rin kagad yung low pressure systems na embedded ng ITCC dito sa may bandang Eastern Visayas o bandang Surigao del Norte area. At dahil nagkaroon ng maliit lamang na portion na umabot ng at least 40% anomaly, at dito sa ating anomaly TCFP ay mataas din, umabot na nga po ng 40 to 50%, so maaring itaas yan ni pag-asa bilang isang shallow low pressure area. Pero maliit ang chance na maging aktibong low pressure area ito, magdudulot lamang ng mga malakasang pag-ulan dito nga po sa bahagi ng Mindanao at ilang portions ng Eastern Visayas area. Pero yung kasalukuyan na may mga potential na mga active low pressure area ay nanatiling insignificant at wala pa rin tayong namamataan hanggang ngayon mga folks. Magbasa naman natin mga computer models, meron daw na posibleng may mabuo na low pressure systems din sa may bandang Vietnam. Pero gaya last month ay kikilos dito pa westward o west-northwestward palayo at patungo na naman dito sa may bandang Hainan na naman. So, kung sakaling magbuo man yan, maaaring mahatak palayo ang southwest monsoon. Yan. Unti-unting lalayo yung southwest monsoon. Ang approximate ahead of time yan, July 10 to 12, 2024 na po yan. According dito sa computer models ng GFS. Kay ECMWF naman ay hindi naman significant na nakitaan nakapareho kay GFS. So, may tuturing pa rin natin sa ngayon ito na insignificant forecast o malabo na mangyari sa katotohanan sa ngayon. Dahil malayo sa pinapakita ng GFS at ECMWF. Depende na lamang yan sa pagbabalik ng southwest monsoon lines. Bukod tangi ITCC lamang ang madalas natin nakikitaan dito at nanatiling aktibo ang high pressure area na medyo unti-unti ring mawawala by July 10 onwards. Pero yung possible na active low pressure area natiling insignificant pa rin mga folks. Magbasa naman natin kay Nabjem, wala rin masyado pinapakita, puro lamang na trough, nagpapaulan dito. So nakita lang naman dito natin ay aktibo lamang na trough na magpapaulan sa iba't ibang panig ng Visayas at Southern Luzon. At kasalukuyang wala rin masyado nakikita tayo na tropical wave. So wala pa rin tayo o blanco pa rin tayo sa mga potential na mga bagyo na mabubuo this week.
However, dahil sa pagbabalik ng southwest monsoon, ay malalaman natin anytime kung merong magre-redevelop. So sa mga ibang mga weather agencies ay ganun din ang ipinapakita. It is insignificant na mayroong aktibong low pressure area na makikita. So until now ay negative pa rin tayo. Mga surface trough lamang ang madalas na magpapaulan sa iba't ibang panig, lalo na sa Southern Luzon at Visayas area na may mga portions na umaabot sa bahagi ng Metro Manila at Northeastern Luzon area. Samantala sa Ulat Lindol, so far, hindi pa rin na-update o hinihiwalay yung month of July at June mula kay PBOX at makita natin sa ating latest mula kaninang 12 a.m. ay wala naman tayong namataan na magnitude 4 plus sa ngayon. At sa International Real-Time Seismic Monitoring natin ay meron na itala tayo na isang malakas na paglindol. Magnitude 6.2 po ito. Oras natin sa Pilipinas, 4:01 a.m. po ito naganap at na-detect yan ng aking seismometer. Ayan o. Halos sa 4:04 a.m. ito nag-arrive dito sa amin sa Caloocan. So medyo malakas po at so far wala namang naitaas na possible tsunami warning. At despite na sa karagatan ito, may lalim na epicentral drive of 566 km. Magnitude 6.2 po ito diyan sa may Bonin Islands, Japan region. At mula niyan ay wala naman tayo masyado pa na na-detect na malakas ang paglindol. Pero internationally, malawak-lawak po ang mga magnitude 4.0 ang naitala. Sa Pilipinas ay so far, hanggang sa nagre-report tayo kasalukuyan, ay wala naman tayo namataan ng magnitude 4.0 pataas. Pero marami-rami na rin ang mga total earthquakes. Hindi lang natin mabilang dahil nasasama po kasi ang total earthquakes by month of June sa July. So kapag tinototal kasi natin yan, ayan, papakita ko sa inyo, kapag inano natin ang historical earthquakes, naghahalo po yung earthquakes ng month of July at June. Since July na nga po tayo, kung titingnan natin dito ay mukhang na-filter out na pala. Ayan, natanggal na. Pero marami-rami na rin para ang naitala. Akala ko hindi pa rin na-filter ni PBOX. At kung titingnan natin sa latest ng seismic count, makita natin total of 325 earthquakes na po tayo. So medyo marami-rami na nga. Kaya makikita din sa mapa ni akala ko kasama pa rin ang month of June. So ito ay month of July na po at makikita natin 325 earthquakes na po tayo. 302 dito is magnitude 2.0 pataas at 21 na kagad ang magnitude 4.0 pataas. Marami-rami na rin kagad. At meron na tayong dalawang magnitude 5.0 pataas. Una dito sa may bandang Lope de Vega, Northern Samar. Naganap ito noong July 7, 12:01 ng madaling araw. Magnitude 5.5 po ito at ang isa di sa may bandang Dalupira Island, Kalahin, Cagayan. Naganap naman ito noong July 6, 2024. Oras 6:29 p.m. May lalim na 6 km. So, nagkaroon at least ng intensity 2 na naramdaman ng mga taga-Babuyan Islands at Cagayan. So, meron tayong dalawang magnitude 5.0 kaagad for the month of July 2024. At yung ating magnitude 4.0 pataas, nasa 21 na po kaagad. So marami-rami na po at total of 325 earthquakes ang total na natin sa bansa ngayong buwan ng July, mga folks. At narito naman natin 3D 20 weather forecast para sa araw ng Lunes, July 8, 2024.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, July 8, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin naisama sa report ngayong umaga. At visit lamang din sa ating website para sa gusto malaman ang real-time at dynamic events mula sa aking weather station sa Caloocan para sa real-time na galaw ng ating weather systems at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.